Okay, so tayo po ay magpapasimula po ngayon ng revelasyon po sa atin ng Panginoon. So kung kayo po ay nanood po kaninang umaga sa ating pong live streaming, ay ito po yung revelasyon niya sa ating lahat. Yan, so binamagatan po yan ng The Hidden Prophet of Trials in a Christian Life. O sa Tagalog, mga nakatagong pakinabang ng mga pagsubok sa buhay ng mga mananampalataya kay Kristo. So para po sa ating kaalaman, mayroon po palang nakatago na pakinabang, yung mga pagsubok na ating pinagdadaanan. So sa ngayon, hindi ko alam kung ano yung mga pinagdadaanan ng iba sa atin. Bawat isa po sa atin, mayroon po tayong mga pinagdadaanang kapagsubukan. Pero lagi nating tatandaan, sa kabila niyan, sa likod niyan, ay mayroon po pala tayong pakinabang. Amen po? So, makipagbukas po kayo sa akin sa aklat po ni Santiago. Yan. Diyan po sa ating screen ay nandyan po ang salita ng Panginoon na ating pong pagbubulay-bulayan ngayon. Yan po ay matatagpuan sa Santiago or James chapter 1 verses 2 hanggang 4. So sabi po dyan, sa English version po, Diglot edition po ng Biblia, nakalagay po dyan sa verse 2. Sabi dyan, "My friends, consider yourself fortunate when all kinds of trials comes your way." Sa verse 3, "For you know that when your faith succeeds in facing such trials, the result is the ability to endure." Yan. Sa verse 4, "Make sure that your endurance carries you all the way without failing, so that you may be perfect and complete, lacking nothing." So sabi po dyan sa Tagalog, basahin po natin sa wika po ng Tagalog, "Mga kapatid, magalak kayo kapag kayo ay dumaranas ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na napatatatag ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang." Pagpalain po tayong lahat sa pagkabasa po ng kanyang salita. Samahan niyo po ako sa pananalangin sa oras po na ito. Panginoon, minsan pa po sa oras na ito, ang dalangin ko po, nawa ay patuloy po na madala sa iyong presensya ang buhay ng bawat isa sa mga oras na ito, Panginoon. Nais po namin, O Diyos, na maramdaman ang pagkilos mo sa buhay namin. Whatever trials we have right now, O God, iniisip namin, Panginoon, at alam namin na mas malaki ka kaysa mga kapagsubukan na dala-dala namin. Sa oras na ito, Panginoon, hiningi ko po sa pamamagitan ng iyong banal na lingkod na si Jesus, na patuloy mong iunat ang iyong makapangyarihang kamay upang patuloy namin na madama ang paggawa na mo ng himala sa buhay namin. Magpalaya ka, magpalakas ka, magbigay ka po sa amin ng revival sa puso namin. Nawa patuloy na maibalik namin sa iyo ang mga nawalang pagmamahal naming ito. Yung aming mga maligamgam na pag-ibig sa iyo, Panginoon. I-revive mo ang aming puso. I-revive mo yung aming isip. Nawa, patuloy ka naming maparangalan sa hapong ito. At sa bawat pakikinig namin, magbigay ka, Panginoon, ng mga mabubuting bagay, mabubuting pagkaunawa namin sa mga napakinggan naming salita mo. Purihin ka nawa ng lahat ng mga anak mo na nandirito ngayon, maparangalan ka nawa namin sa oras na ito. Ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat at pagluwalhati, ibinabalik ko po ito sa iyo sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Purihin po natin ang ating Panginoon sa oras pong ito. Praise the Lord. Hallelujah. Kung mapapansin po natin, ay patungkol po sa pagsubok ang ating pong pag-aaral ngayon. So lahat po ba tayo ay nakaranas na ng trials o pagkapagsubukan? Ano nga po ba ang pagsubok? Kung nandyan po yan sa screen, ang pagsubok po, ito po yung what is trials?
Ito po ay sa Tagalog, pagsubok, o sa English naman, hardships or difficulties. Why there is trial? So bakit nga daw po ba ay mayroong mga pagsubok? What is its purpose? So ano kung kung mayroong mga pagsubok, ano nga ba ang layunin nito sa buhay ng bawat mananampalataya kay Kristo? Bibigyan po natin ng katuturan ang pagsubok. Trials is our live test of our faith. Yan. Yan daw po yung buhay na pagsubok ng ating pananampalataya. Pag sinabing buhay, ibig sabihin, buhay siya na sinusubok tayo, nararanasan natin yung kahirapan, yung pagdurusa, sapagkat iyan ay kalooban ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Trials proves the genuineness of our faith, which is more precious than gold that perishes. Ang pagsubok na po, ito po yung nagpapatunay ng ating pagiging totoo sa ating pananampalataya sa Diyos, na kung saan ito ay hinahalin tulad sa isang ginto na nawawalan ng kinang. Ibig sabihin, yung ginto na yan, para malaman iyan na ginto, ay kailangan niyang idarang sa apoy. Amen po ba? Yung ating pananampalataya, nangangailangan ng pagsubok sa atin ng Diyos, na sa pamamagitan ng mga kapagsubukan, kahirapan, kawalan, sakit at karamdaman, sinusubukan tayo ng Panginoon kung gaano ba katotoo ang pananampalataya natin sa Kanya. Amen. And our goal is that we should look to our eternal promises as a means to endure through trials while entrusting our souls to our faithful God. Amen. So dapat sa kabila ng pagsubok na yaon, dapat tayo ay patuloy na nakatingin doon sa mga bagay na pangwalang hanggang pangako sa atin ng Diyos, na kung saan ito yung magbibigay sa atin ng kalakasan, makapagpapatuloy sa atin sa pamagitan ng pagsubok na ito habang pinagkakatiwala natin ang ating mga buhay sa ating tapat na Diyos. Amen po ba? Sa kabila ng mga pagsubok na ito, lagi nating alalahanin, we must look forward o look upward to the promises of God na mayroon siya sa atin. Ano ba yung mga pangako ng ating Panginoon na dapat nating panghawakan? Amen po ba? Sabi nga, sa kabila ng pagsubok na yan, there is benefits, mayroong benepisyo, mayroong magandang epekto sa atin, na kung saan ito yung something that produces good or helpful results sa kabila ng mga pagsubok na yan sa buhay natin. So dapat natin yan na makita. So why there is trial? So bakit nga ba mayroong mga pagsubok, and what is its purpose? Ano ba yung layunin yan? Amen po ba? Ano ba yung layunin na yan? Ano ba yung layunin ng Panginoon sa buhay na yan? Amen. So, ito bang mga pagsubok na ito, paano ba ito nakakatulong sa atin? Amen. Sa tingin nyo ba, sa pamamagitan ng pagsubok na pinahintulutan ng Diyos sa bawat isa sa atin, makakatulong kaya ito sa atin? Katulad ng ating nadidiscover ngayon that in trials, there is a hidden benefits. Mayroong nakatagong benepisyo. Amen po ba? So how can trials help us? Paano daw po ba nakakatulong sa atin ang mga pagsubok na ito? Number one, it teaches us to prize what really counts. Number one, sa pamamagitan ng mga pagsubok, ito'y nagtuturo sa atin kung paano natin mapahalagahan yung mga dapat nating pahalagahan. Di ba kapag nakakaranas tayo ng problema sa buhay natin,
There was a time na sinasabi natin, sana noon pa ginawa ko na itong desisyon na ito. Sana noon pa nagtipid na ako. Nang sa ganon, sa panahon ngayon na sinusubok ako ng kawalan. Amen. Na nare-realize ko na kailangan ko pala yung pagtitipid na hindi ko nagawa noon pa. Amen po ba? It teaches us to prize what really counts. It produces maturity. So sa pamagitan ng pagsubok, ito ay nagpo-produce ng pagiging matured natin. Amen? Kasi hindi naman po habang buhay na kayo ay matagal na kayo sa ministry, pero ang inyong mga kaisipang espiritual ay mas masahol pa sa kaisipang pangbata. Amen po ba? Na yung mga bata na mga espiritual, sila ito yung kapag hindi natin napagbibigyan o hindi tinutugon ng Diyos yung kanyang kahilingan, there was a time na siya ay nagtatampo sa Panginoon. Bakit ganun? Kung kailan ako nakakilala na sa Diyos, kung kailan ako naglilingkod, ang dami-dami kong problema. Nakaka-relate po ba tayo? Hello? Hello? And then, kung paano nakakatulong ito sa atin, it brings dependence on God. So, natututo tayo na depende sa Panginoon. Sa pamamagitan ng pagsubok, natututo tayo na sa Kanya lamang tayo dumepende. Amen po ba? Sapagkat walang ibang Diyos na makakaunawa sa lahat na sitwasyon na mayroon tayo ngayon. Amen po ba? Hello? Minsan, kahit nga mahal natin sa buhay, hindi tayo maunawaan. Kahit nga mga asawa natin, hindi tayo maintindihan. Lalo na kapag ang isang sambayan ay hindi magka-level ang kanilang pananampalataya. Amen po ba? Mayroon dyan sa isang sambayan, mataas ang level ng pananampalataya ng lalaki. Or vice versa, mas mataas ang level ng pananampalataya ng babae. Kaya nga ang isang pamilya, what is a family? A family is composed of a father, a mother, in the children. Diba? Ang isang pamilya, hindi natin matatawag na pamilya without God in the center of it. Amen po ba? Hindi po natin matatawag na isang pamilya ang isang sambahayan kung wala ang Diyos sa kanilang kalagitnaan. Amen po? Sapagkat ang Panginoon ang nag-create ng pamilya. He is the creator of the family. Kaya ang isang pamilya, matatawag mo silang buong pamilya kapag ang Diyos ay nasa kanilang kalagitnaan. The God rule over our family. Amen po ba? Hello? Kapag walang Panginoon ang isang sambahayan, ano ang resulta? Magulo. Amen po ba? Hello? Kaya lagi natin i-consider sa ating pamilya, sikapin natin, you have the authority sa pamilya mo para madala sa paanan ng Panginoon, para tumatag ang pananampalataya ng pamilya mo. Kung sino yung mas mataas ang level ng pananampalataya sa pamilya, siya yung mayroong authority sa kanyang pamilya na magdala o kumbinsi sa kanyang pamilya na sumunod sa Panginoon. Amen po ba? Wala pong kukontra doon. Kasi kapag tayo ay malakas ang pananampalataya natin sa Diyos, we have the authority na susunod lahat na nasa baba natin, yung pamilya natin, asawa natin, yung mga anak natin, susunod yan sa atin, patungo sa pananampalataya natin sa Panginoon. Amen po ba? Hello? Yan. So, minsan siguro magtatanong kayo, bakit? Babae ka, 'di ba dapat sa isang pamilya ang lalaki ang haligi? Hello? Lalaki ang haligi ng tahanan. At sino naman daw yung ilaw? Yung nanay. Pero alam niyo po ba, ang pinaka talaga may authority sa bawat pamilya ay ang Panginoon. At sumusunod lamang yung ating tatay, nanay, mga anak. Amen po ba? Yan, masasabi natin, matatawag natin silang
family of God. Amen. Family of God-fearing family. Pag sinabing God-fearing, pamilyang mayroong takot sa Diyos. Ang tanong ko sa inyo ngayon, ang pamilya nyo ba ay mayroong takot sa Diyos? Ba't wala nga? Bakit ang hina ng sagot? Ang pamilya po ba natin ay mayroong pagkatakot sa Diyos? Amen. If you have the authority sa bawat panalangin mo sa iyong mga anak, lagi mong ipaparinig sa Kanya, Lord, pagkaluban mo ang anak ko ng malalim na pagkatakot sa iyo. Malalim na discernment ng espiritu mo. Malalim na passion, malalim na conviction. Alam niyo po ba kung bakit? If you are a God-fearing mother or father, there is power in your word para doon sa anak mo. Amen po ba? Hindi sila makakagawa ng mali para sila ay mapunta sa kahapahamakan sa pamagitan ng panalangin na yan ng nanay o tatay man sa kanyang anak. Amen po ba? Paano po ba natin ipinapanalangin yung ating mga anak? Ang ating mga anak, hindi sila magkakaroon ng kaisipan na gagawa sila ng mali. Bakit? Ang panalangin natin sa kanila bago sila lalabas ng pintuan, Lord, pagkalubon mo siya ng malalim na conviction, malalim na passion, at malalim na pagkatakot sa iyo, Panginoon. Doon pa lang sa word na yan, if you have power, if you are empowered by the Holy Spirit, there is power in that word from your mouth. Amen po ba? Hello. Hello. Huli na lang yung sinasabi, anak, uwi ka ng maaga. Anak, mag-ingat ka. Dapat nga, hindi nga dapat natin sasabihin sa anak natin, mag-ingat ka, parang binabantaan natin, mag-ingat ka. Nakaka-relate ba tayo? Nakaka-relate ba tayo dun? Alam niyo po ba kung ano yung dapat nating sasabihin sa ating mga anak, sa ating mga asawa? Bago yung goodbye kiss nyo sa inyong mga asawa, God bless you. Huwag yung mag-ingat ka. Parang binabantaan mo siya. Amen? Hello? Nakaka-relate pa tayo doon. Yan po yung tunay. Yun yung tunay na mga panalangin sa ating mga miyembro ng pamilya before they leave your house, bago sila pupunta sa trabaho. Bakit? Kapag laging ganyan, kapag laging makapangyarihan yung mga pananalita natin sa ating mga mahal sa buhay, hindi sila magloloko. Amen po ba? Maliban na lang na ang puso nila ay malayo kay Kristo. Kaya naman nakakapaggawa sila ng kamalian, kasinungalingan, kasi hindi sila nagiging totoo sa Diyos. Amen po ba? Pero kapag ikaw ay totoo sa Panginoon, hindi mo maiisipan na gumawa ng pagsisinungaling. Lalo na kapag sobra-sobra ang lalim ng relasyon nyo sa isang buong sambahayan, hindi sila makakagawa ng mali sa inyong pamilya. Amen po ba? Hello? Hello? Kaya naniniwala ako sa kabila noon bilang isang pamilya na mayroong kapangyarihan na magpaalala sa mga anak o ano man yan o anumang relasyon mo doon sa kapamilya mo o apo mo man yan. Hello? Kaya nasa sa kanila yan kung sila gumagawa ng pagsisinungaling, kung sila gumagawa ng hindi maganda, ibig sabihin hindi sila totoo sa Diyos. Amen po? Hello? Are you there? Hindi, walang pagiging totoo sa kanila. Kasi kung nakita naman sa iyo yung pagiging totoo mo sa Diyos, mga anak mo hindi totoo sa Panginoon, nasa sila ang pumipili ng ikakapahamak nila. Walang magulang ang mayroong gusto na mapahamak ang kanyang pamilya. Lalo na ang Panginoon. Sa sandali na tayo'y gumagawa ng kasalanan, sino ang unang nasasaktan? Si Lord at ang ating pamilya. Amen po ba? Kasi sabi ng Panginoon, tayo'y pinili niya. Hindi tayo ang may gusto kung bakit tayo naging ganito. Kalooban ng Panginoon na pinili ka niya para sa kanyang layunin sa buhay mo at pinawalang sala ka niya. Kahit na ang kabayaran yung kaisa-isa niyang anak na si Jesucristo. Amen po ba? Kaya kung ikay gumagawa ng kamalian, niloloko mo ang pamilya mo,
ikaw ang may kasalanan. Ikaw ang pumili ng buhay mo na ganyan. Naghahanap ka ng kaparusahan. Amen po ba? Magpakatotoo ka sa Diyos. Hello, are you there? Ayan. It calls us to long for God. Ang pagsubok ay nagdadala sa atin para nasain natin na mapalapit tayo sa Diyos. Amen po ba? Kaya nga marami diyan kung kailan mayroong mga sakit, doon sila sobrang lapit sa Panginoon. Lord, nagpo-post na ng Word of God. Bakit? Mayroon silang nararamdaman. Amen po ba? Pero nung walang nararamdaman, hindi sila makapagbuklat ng Biblia. Amen po. Hello? Totoo o hindi? Kapag mayroong trials, nagiging dahilan ito para ma-miss nila si Lord. Minsan kapag mayroong problema, parang lubog na sa problema, sabihin, Lord, miss na kita. Lord, sasamba na ako, Panginoon. Bakit? Kasi marami na siyang problemang nararanasan sa buhay niya. Amen po ba? Pero kapag nandoon sa maginhawa yung buhay niya, parang sa tingin niya wala siyang mga pangangailangan sa Panginoon. Siniset apart ang Panginoon. Siniset aside yung kanyang commitment sa Panginoon. Are you there? Totoo ba? Totoo. Kaya ngayon, sabi nga sa pamagitan ng pagsubok, it calls us to long for God's presence. Lord, hindi na kita nararamdaman. Pero ang sabi ng Panginoon sa atin, anak, ikaw lang naman ang lumalayo sa akin, ang katotohanan. Lagi kong tinitingnan kung nasaan ka. Bakit? Ang mata ng Diyos ay nasa lahat ng dako. Hello? Kaya kahit ano man ang gawin mo, gumagawa ka man ng mali o gumagawa ka man ng tama, nakatingin sa'yo lagi ang Panginoon. Amen. Hello? Hello? Kaya nga binibigyan tayo ng Panginoon ng conviction. Kaya nga kayo pinapanalangin kayo, Lord, bigyan mo sila, pagkaluban mo sila ng malalim na passion. Hindi lang yung passion, pag sinabing passion, yun yung compassion, yung marubdob na damdamin sa Panginoon. Amen po ba? Kasi kapag mayroon kang ganun karubdob na damdamin sa Panginoon, hindi mo pwede siyang masaktan. Hindi mo siya maluloko. Kapag niluloko natin yung mga mahal natin sa buhay, unang-unang niluloko natin ang Diyos. Hello, are you there? Nandyan pa po ba kayo? Amen. It helps us to let go of things that don't matter as much. So sa pamagitan ng pagsubok, natutulungan tayo nito na i-let go natin yung mga bagay na hindi naman masyadong puproblemahin o hindi naman masyadong pinoproblema natin. Amen po ba? Kasi nandyan si Lord. Sa lahat ng bagay, di ba sabi nga ng Panginoon, come unto me all those who are weary and I will give you rest. Matthew 28. Di ba? Lahat na mayroong mga nabibigatang lubha, ano man yung kabigatan na yan, sakit man yan, kawalan man yan, let's surrender it to God. Sabi nga, lahat, i-let go natin yan. Huwag kang manangan, huwag kang mabuhay sa iyong nakaraan. Ibig sabihin, ikaw kasi yun. Hindi ka nagdedesisyon na umalis o kumawala sa iyong nakaraan. Why are you always complaining why your heart is very heavy, weary? Are you having a heavy heart today? Ang inyo bang mga puso ay mga mabibigat ngayon? Nabibigatan ba kayong luba? It's because it's your fault because you are living doon sa buhay na kung saan dapat mo nang i-let go pero ayaw mo pang bitawan. Bakit ayaw mong bitawan? Kasi hindi mo sinusurrender ng tuluyan ang buhay mo sa Diyos. Lagi kang nabubuhay sa iyong nakaraan where in fact na kay Kristo ka na dapat hindi ka na nabubuhay sa iyong nakaraan. Sapagkat ang nakaraan na yon, pinawi na yon ng Panginoon sa pamamagitan ng pagkapako niya doon sa krus ng Kalbaryo. Amen po ba? Sinasabi mo, hindi ka nakakalaya sa iyong nakaraan. Hindi ka nagdidesisyon. You're fooling God in you're fooling yourself. Niluloko mo ang Diyos at niluloko mo rin yung sarili mo. Hello? Buhay pa po ba kayo? Naniniwala po ba kayo that the presence of God is now here? Hello?
Huwag kang mabuhay sa iyong nakaraan. Huwag kang mabuhay sa emotion mo. Kapag ang emotion mo ang mas malaking antas sa buhay mo, ang spiritual mo ay down. Kaya sa lahat ng mga problemang dumarating sa buhay mo, wala kang ibang kinukomplain. Kasi mama, kasi si papa, kasi ang mahal ko sa buhay, ganito ang nangyari sa amin. Kaya nga, di ba, nililimot na ang nakaraan. Kasi nandito na tayo ngayon, harapin natin kung anong buhay mayroon tayo nung pinawalang sala tayo ni Kristo. Nabubuhay ka palagi sa iyong nakaraan, samantalang pinawalang sala ka ng ni Kristo. Wala nang ibang hain ang ihahain para sa iyo. Kung iniisip mo na kailan ka palalayain ni Kristo, where in fact matagal ka nang pinalaya ni Kristo. Kung kailan mo tinanggap si Kristo, yun yung panahon na pinalaya ka na rin ni Kristo. Amen po ba? It's a matter of decision. It's a matter of choose. Piliin mo ang makalaya, kumawala doon sa tanikala sa puso mo na sinasabi mo na nagbibigay sa'yo ng sakit ng damdamin, sakit ng puso o anuman na mga past mong mga nakaraan. Huwag kang mabuhay sa iyong nakaraan. Mabuhay ka sa kasalukuyan kasama ang Panginoon at ang kanyang Espiritu. Hello? Hello? Nandyan pa po ba tayo? You must let go of things that don't matter as much. Yung mga bagay na yun na nakaraan mo, hindi na yan dapat pag-usapan ngayon na present kasi si Lord na nabubuhay na sa buhay mo. Di ba sabi diyan 2 Corinthians 5:7, anyone who is in Christ, he is a new creation. Wala na yung luma bago siya ay pinago na. Bakit nabubuhay ka pa sa luma mong pagkatao? Ano ang kalalabasan mo? You're always possessing the things na kung saan dapat nang kumawala sa buhay mo, pero hindi ka nagle-let go. Tingnan mo ang katabi mo ngayon. Is he or she letting go of the things that, sabi nga, that don't matter as much? Yan. Yung mga bagay na hindi naman kailangan na problemahin pa kasi past na yun. Past is past. Amen? Nakita niyo ba yung katabi niyo? Is he or she glowing their faces? Nag-glow ba? Alam niyo po ba sa pakikinig, there is freedom. There is deliverance. Kapag pinapalaya ka ng Panginoon, unti-unti nahahayag yan sa reflection mo. Amen? Kasi unti-unti habang tayo'y nakikinig at nakaupo sa ating mga kinalalagyan, binapalatan tayo ng Panginoon. Akala nyo lang, naku, pinapawisan lang ako ng malamig. Parang nakakadama ako ng lumalamig yung puso ko. Parang nakakadama ako ng mainit. Pinapalaya ka lang ng Panginoon. Alam nyo ba yung ahas? Nakakita na kayo ng ahas? Di ba ang ahas, sumaalis siya doon sa kanyang, yung kanyang matanda ng balat? Ganon tayo kapag tayo nakikinig ng salita ng Diyos. Inaalis tayo doon ng Panginoon sa sitwasyon na kung saan dapat tayong kumawala. Yun sa mga tanikala. Amen po ba? Kaya ngayon, habang kayo nakaupo dyan, unti-unti, inaalis kayo ng Panginoon sa mga bagay na hindi naman dapat problemahin sa buhay nyo. Amen po ba? How do trials make us stronger? So paano daw po ba yung mga pagsubok ay nakakatulong sa atin para maging malakas tayo o matatag tayo? Trials take us from the realm. Pag sinabing realm, yung tsuri ng buhay natin. Dinadala tayo nito doon sa teorohiya ng buhay na kung saan tayo ay tumatatag. Amen po ba? Pinapatatag tayo ng Panginoon. Hello? Papunta doon sa tunay na sitwasyon ng buhay natin na matapang natin haharapin kung ano man yung mga pagsubok na yan. So we can start living out of our faith in the real world. It makes us strong. God allows trials in our lives, but even when things are bleak, yan, ang Diyos ang siyang nag-aalaw ng pagsubok sa buhay natin. Kahit na yung mga bagay daw ay
mapanglaw, malungkot, umahina, o anumang sitwasyon mayroon tayo, inaalawan niya sa atin ng Panginoon para tayo'y lumakas. Kaya yung iba, baliktad. Amen? Baliktad yung iba kapag may pagsubok, hindi mo sila makausap. Lagi silang nakapangumbaba. Amen? Kaya halatang-halata mo na may pinoproblema, halatang-halata mo na may pagsubok sa buhay. Hello? Nakaka-relate pa tayo doon. So yan, kapag may pagsubok tayo, dinadala tayo niyan doon sa tunay na teolohiya ng buhay natin upang makita natin yung tunay na realidad ng buhay sa mundong ito. Amen po ba? Hello? Nakaka-relate po ba kayo doon? So why is it important to have faith in times of trials? Bakit daw po ba mahalaga na magkaroon tayong pananampalataya sa panahon na mayroon tayong mga pagsubok na kinakaharap? Having faith in difficult times can allow us to find peace in God's presence. Yan. Yun yung reason kung bakit kailangan nating magkaroon ng pananampalataya sa panahon na may pagsubok. Hindi yung kapag mayroong panahon na pagsubok sa ating mga buhay, nandyan yung ayaw na nating makiusap, ayaw na nating magsalita. Minsan hindi pa tayo kumakain. Bakit? Kasi may pagsubok, may problema ako. Kapag may pagsubok ka o may problema ka, pag na kay Kristo ka, don't let other people see in you that you have a trial sa pinagdadaanan. Sa kabila noon, dapat yung ating aura ay maganda pa rin. May problema na yan. Maganda pa rin ang itsura. Saka mo na lang sasabihin mo sa mahal mo sa buhay, Mama, Papa, may problema ako ngayon. Sasabihin na, ano yun? So, magalak ang isang pamilya na naresolba ang kanilang problema kapag hindi ito tinitake ng seryoso. Amen po ba? Hello? Nakaka-relate po ba tayo doon? At yung ating kapayapaan sa presensya ng Diyos, hindi yan nawawala. Subukan mo, kapag may problema ka, kapayapaan sa puso mo nawawala. Yung glory ng Panginoon sa buhay mo nawawala. Bakit? Nangingitim ang iyong aura. Yung reflection ni Lord sa'yo, umaalis. Kasi minsan tayo yung pumipili ng buhay natin para umalis sa atin ang presensya ng Diyos. Amen. Alam naman natin na sa pamagitan ng pagsuhay, whatever na disobedience na kinukumit natin sa harapan ng Diyos, ayan ay nakakapagpalayo ng glory ng Panginoon at ng kanyang presensya sa buhay natin. Amen po ba? Kaya minsan nahanapin yung ang hirap hagilapin ng presensya ng Diyos. Kapag ikaw ay mayroong mga pinagdadaanan, lalo na kapag ikaw ay sumusuhay. Amen po ba? Sabi yan sa James chapter 1 verse 12, Happy are those who remain faithful under trials, because when he succeed in passing such a test, they will receive as the reward the life which God has promised to those who love Him. Amen. Sabi diyan sa Tagalog, mapalad po ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Amen. Sapagkat matapos siya isubukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Lagi po nating tatandaan, ang pangako ng Panginoon ay lagi doon after the trials. After yung mga mahirap na sitwasyon, laging nandun ang pangako ng Panginoon. Kaya nga, we must look forward for the promises of God kapag tayo mayroong pinagdadaan ng problema. Wag nating i-focus yung ating mga pagsubok na pinagdaanan doon sa kasalukuyan nating sitwasyon. Lagi nating tatandaan. Sabi nga, kung mayroong dilim, may liwanag. Amen? So, hindi mananatiling puro kadiliman. Hindi rin mananatiling puro liwanag. May liwanag, may dilim. May dilim, may liwanag. Amen po ba? So, kapag may problema, ngayon, kinabukasan, nawawala na yan. Maliban na lang kapag kinarir mo yung problema mo. Yung iba, gustong-gusto na ko, bigyan mo nga ako, Lord, ng problema ngayon.
para hanggang kinabukasan, nandun pa rin yung problema para makaiwas ako sa mga bagay-bagay. Ganon ang iba. Ginagawa nilang dahilan yung kanilang problema para malusutan nila kung ano man yung mga bagay na dapat nilang mapagtagumpayan. Sayang ng oras. Amen po ba? Amen. Hello. Hello. Kaya nga kapag tayo nagkakaroon ng problema sa ating mga pamilya, dapat doon sa oras din na yun, kailangan, kahit nasabihin ako, not now, hindi pa ngayon panahon para pag-usapan, pero hindi. Sabi di ba? Sabi sa mag-asawa na lang kapag kayo nagkaroon ng problema, huwag lilipas ang madaling araw na hindi kayo nagkakaayos. Nangyayari po ba yun? Hindi, yung 5 araw na hindi pa rin kayo nagkakabati. Hello? Nakaka-relate ba tayo dyan? Kaya lang nagkakabati kapag malapit na yung akinsi at katapusan. Amen? So kailangan hindi ganun. Sabi nga, yung pagsubok natin pinagdadaanan, na pinag-uusapan yan. Kung kinakailangan na sa buong pamilya, lulutasin yan, malulutas yan. Amen po ba? Hindi nyo naman yan kaya kung wala ang Panginoon. Kasi sabi ng Lord, without me, you are nothing. So lahat tayo, kapag wala ang Diyos sa buhay natin, wala tayong magagawa. Amen. Hello. Kaya nga, napakapalad natin na sa kabila ng mga kapagsubukan na ito, nananatili pa rin tayong tapat sa Diyos. Amen. Hindi naging dahilan, bakit ka wala sa gawain ng Panginoon? Bakit naglaps ka sa commitment mo? Ay kasi maraming pagsubok na dumating. Hindi naman kasi yan ang issue. Hindi naman kasi yan yung rason kung bakit hindi ka nagiging tapat. Sabi nga, pag sinabing tapat tayo sa Panginoon, kapag sinabing mahal natin ang Diyos, we give all of our life to the Lord. Kahit may pagsubok tayong pinagdadaanan, we give all. Bigay natin yung lahat-lahat sa buhay natin. Amen. Kaya bang gawin yun? Hello. Sabi nga sa 2 Corinthians 5:7, ang sabi po dyan sa 5:7 ng Korinto, for our life is a matter of faith, not of sight. Yan. Ano ang sabi sa Tagalog? Sapagkat namumuhay tayo batay sa pananampalataya sa Panginoon at hindi sa mga bagay na nakikita. Ayan. Kapag tayo nakadepende doon sa sitwasyon sa kasalukuyan, walang malulutas na pagsubok sa atin. Amen. Kaya doon tayo tinitingnan ng Panginoon yung kung paano natin i-handle yung pagsubok sa buhay natin. Doon tayo tinitingnan ng Lord. Kung sa kabila pa ng pagsubok, mananatili ka pang tapat sa Diyos. Yung iba naman, kung kailan may pagsubok, doon lang lumalapit sa Diyos. Yung iba naman, nagpapakalayo-layo sa Diyos. Amen po ba? Sa panahon ng pagsubok, alam naman natin na God allows trial sa buhay natin. Patuloy tayong maging tapat. Patuloy tayo na mamuhay ayon sa ating pananampalataya sapagkat sabi nga, we are not living by our sight, but we are living by our faith. Amen? Hindi tayo nabubuhay lamang doon sa mga nakikita natin. Magalak ka lang ba? Masaya ka lang ba kapag nakikita mo na maaluan ka? Wala kang pangangailangan sa Diyos? Doon ka lang ba mga masaya? Hello? Alam niyo po ba, yung sanlibutan na kasiyahan, pansamantala. Pero kapag kay Lord na kasiyahan, walang hanggan. Ikaw ang magbibinipisyo niyan. Amen po ba? Isaiah 8:9, ang sabi po diyan, my thoughts, says the Lord, are not like yours, and my ways are different from yours. Anong sabi diyan sa Tagalog? Sabi dito, alam nating lahat na, sabi nga, yung ating isip, ang sabi ng Panginoon sa Isaiah, yung isip natin, hindi katulad ng isip niya. Amen? At yung kanyang kaparaanan ay kakaiba kaysa kaparaanan natin. Hello? Kaya minsan, pinangungunahan natin ang Panginoon. Lagi nating tatandaan na never na yung ating kaisipan ay maging katulad sa kaisipan ng Diyos. There are times mayroon tayong mga plano, pero taliwas doon sa plano ng Diyos sa atin. Kasi mayroon tayong mga plano na hindi naman nakaugnay sa kalooban ng Diyos. Sabi nga, malaya tayong mangarap, malaya tayong magplano, pero ang Panginoon ang siyang magpapatupad nito.
Manakabase pa rin sa kanyang kalooban. Kaya minsan ginagawa natin, kinukompromiso natin si Lord. Ang lakas-lakas natin gumawa ng kamalian. Nagsisinungaling tayo, parang gusto pa natin paikutin yung mga may kaisipang spiritual doon sa kaisipang pang-literal. Hello, are you there? Nakaka-relate kayo? Huwag niyong gagawin yan. Huwag nating isipin na kaya nating paikutin ang mga lingkod ng Diyos na mayroong kaisipang pangmakalangit. Huwag nating isiksik yung kaisipang makasanlibutan sa kaisipang makalangit. Amen po ba? Kasi sinabi ng Panginoon, ang isip natin, sabi ng Diyos dito sa Isaiah 8:9, ako ang nagsasabi nito, ang Panginoon. Ang isip ko ay hindi katulad ng isip mo. At ang aking kaparaanan ay kakaiba kaysa sayo. Amen po ba? Iba ang paraan ng Diyos, iba ang paraan natin. Ang kaisipan niya, iba rin kaysa kaisipan natin, mas malawak ang kaisipan ng Panginoon. At kapag ikaw, mahal mo ang Panginoon, yung kaisipan niya na yan, nandyan yan sa'yo. Amen po ba? Hello? Nakaka-relate po ba tayo? Sabi yan sa Romans 8:28, we know that in all things, God works for good with those who love Him, those whom He has called according to His purpose. Sa 29, those whom God already chosen, He also set apart to become like His Son, so that the Son would be the first among many believers. Sa 30, and so those whom God set apart, He called, in those He called, He put right with Himself, and He shared His glory with them. Amen. Ano ang sabi diyan sa Tagalog? Yan. Ang sabi diyan sa Tagalog, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin, sapagkat sa mula't mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang maging Kanya at ang mga ito'y pinili niya upang maging tulad ng Kanyang anak. Sa gayon, ang anak ng naging panganay sa lahat ng maraming magkakapatid. Ang mga pinili niya noon panguna ay kanyang tinawag, at ang mga tinawag ay kanya ring pinawalang sala, at ang mga pinawalang sala ay kanyang binahaginan ng kanyang kaluwalhatian. All things work together for good. Amen? Lahat ng bagay, ito'y nagkakalakip na ginawa ng Diyos para sa ating ikabubuti. Lagi nating tatandaan, hindi tayo ang pumili sa Kanya, kundi Siya ang pumili sa atin. Amen po ba? Pinili tayo ng Diyos para sa napakahalagang layunin. We are called with a purpose. Kaya doon sa pagkatawag sa atin ng Panginoon, i-treasure natin yung pagpapawalang sala sa atin ng Diyos. Amen po ba? Yung pagpapawalang sala sa atin ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo, pahalagahan natin yun. Kasi hindi niya tayo pipiliin, hindi niya tayo tatawagin kung wala siyang mabuting layunin sa ating buhay. Amen po ba? Lagi nating tatandaan, siya ang nagpili sa atin. Hindi natin ito pinili na buhay na ganito. Sino ba ang mag-iisip na ganito ng panahon, ito na pala tayo. Na dati tayo, ganitong araw ng linggo, kung saan-saan tayo naroon, lalo na pag ganitong summer, nasaan ang iba? Nagpapakalayo-layo, kung saan-saan pumupunta, mga dinadayo yung mga lugar na malalayo, pinagkakagastahan pa. Pero eto tayo, napakalapit ng bahay pananambahan, yung iba hindi makarating. Bakit? Ay nandoon kami sa falls. Hello? Hindi naman namin saklaw yung pagpupunta nyo sa mga lugar ng paliguan. Pero kapag oras na araw ng Panginoon o may commitment kayo sa Panginoon, huwag nyong ipagpapalit yung inyong mga literal na plano sa plano ng Diyos. Amen po ba? Alam niyo po ba, hindi lang po natin yan nakikita. Malaki po yung nawawala sa atin. Malaki yung nawawala sa atin. Bakit? Hindi natin kita yon sa ngayon. Kasi sabi nga,
ang consequence sa lahat na maginawa natin, dumarating yan sa huling panahon. Amen? Kaya sabi nga, doon sa mga sumusuhay, na hindi mo sukat akalain na sumusuhay, Lord, sana ngayon na, iparanas mo na sa Kanya yung consequence. Nang sa ganun, ngayon pa lang, habang hindi pa malalim na masyado yung kanyang nararanasang kapighatian mula doon sa kanyang ginawa bilang kabayaran, makapagsisi na siya at makapagbalik loob sa Diyos. Amen po ba? Di ba? Sabi nga doon, kung nag-scroll kayo ng isang post sa Facebook, sabi, huwag kayong lumayo sa Diyos. Huwag kayong lalayo doon sa mga taong naglapit sa inyo sa Diyos. Amen po ba? Kasi hindi natin kita yung kahinatnan natin sa huling panahon. Amen po ba? Pwedeng isipin nyo, masarap pala ang malayo sa Diyos sa kasalukuyan. Pagdating ng panahon ng Panginoon, doon nyo mararamdaman, doon nyo magsisisi. Sana pala, ito yung sinasabi na matuto nating pahalagahan yung mga bagay na dapat nating pahalagahan. Amen? Kasi kaya lang natin nararanasan yung pagpapahalaga kasi meron na tayong pagsubok na pinagdadaanan. Pero kapag walang pagsubok, hindi natin maiisip yan. Amen po ba? Kasi wala tayong ibang inisip kundi sarili natin, kaligayahan natin, kasiyahan natin. But in the end, kapag nandyan na ang pagsubok dumating sa buhay mo, hahanapin mo ngayon yung presensya ng Panginoon. Hahanapin mo ngayon yung mga tao na naglapit sa iyo sa Panginoon. Nasaan na kaya sila? Nasaan na kaya yung mga kapatid ko na laging nagpupurso sa akin para magpatuloy? Nandun na sila, wala na sila, na mataas na yung level ng kanilang pananampalataya. Nandun na sila, nagmimisyon na sila sa malalayong lugar. Ikaw, hindi ka pa nakakaalis dyan sa kumunoy ng kasalanan na kinasasadlakan mo. Amen po ba? Kaya habang may panahon pa tayo, never backslide. Amen? Sabi nga, huwag na huwag tayong tatalikod sa Panginoon. Akala natin, doon sa desisyon natin na yun na paglayo sa Diyos, huwag mong dahilan, kasi buntis ako, kaya ako lumayo sa Panginoon. Anong tawag doon? Napakababaw na dahilan mo, porket nagbuntis ka, lumayo ka sa Panginoon. Kawawa ka, kapatid. Hindi mo ba alam sa panahon na nandyan ang kalagayan mo, mas lalo mo dapat ibigay ang sarili mo sa Diyos. Hindi hadlang na ikaw'y nagbubuntis, hindi hadlang na ikaw'y nagdadalang tao. Hello? Nakaka-relate po ba tayo? Yung pagbubuntis niya, ginawa niyang dahilan para makapaglayo siya sa Panginoon, which is napakamurang dahilan. Parang hindi mapipili kahit sa bangketa, hindi mapipili yung rason mo sa pagbabackslide mo, sa paglayo mo sa Diyos. Amen po ba? Napakamurang dahilan. Napakababaw na dahilan. Dapat doon mo nga ilalapit lalo sa Panginoon ang buhay mo. Bakit? 'Di ba? Sabi nga sa ganung sitwasyon ng isang kababaihan, ng mga kababaihan, sabi nga, sa panahon, sa antas ng buhay nila, nandun sila sa ganung sitwasyon. Sabi nila, ang sabi nga, dapat tayong lumapit sa Panginoon. Bakit? Sabi, yung ati daw na, yung kalahati ng ating paa, yung kalahati nasa atin, tangan-tangan natin, at yung kalahati naman nasa pinggit ng kamatayan. Niniwala po ba kayo doon? Kaya habang nandun sila sa sitwasyon na yun, dapat mas lalo nilang ilubog ang kanilang sarili sa presensya ng Panginoon. Hanggang sa sila'y makapanagumpay, mailabas nila yung kanilang dinadala. Amen po ba? Hindi dahilan yun. Kaya alam niyo po, kapag yan ang naging dahilan mo, kapatid, na lumayo ka sa Panginoon dahil ikaw ay nabuntis, ano ang maidadahilan mo sa Panginoon? Amen? Tatalikuran ka ng Panginoon kapag inabot ka ng konsekwensya ng buhay mo sa pagtalikod mo sa Diyos. Kaya habang tayo malakas pa, habang nakakayanan pa natin yung mga testing sa atin ng Panginoon sa buhay natin para lumevel up yung ating pananampalataya, kailangan manatili tayo, magpatuloy tayo, magkaroon tayo ng kasigasigan. Amen? Magkaroon tayo ng katyagaan
para ma-level up yung ating pananampalataya sa Panginoon. Lahat na sitwasyon mayroon tayo ngayon, mayroong kinalaman ang Panginoon sa kung nasaan tayo ngayon. Malaki ang bahagi ng Diyos sa buhay natin. Niniwala po ba kayo doon? Napakalaki ang bahagi ng Panginoon sa buhay natin. Kaya ang buhay na yan ay set apart by God. Kaya dapat mong ingatan ang buhay mo, ingatan mo ang sarili mo. Magpakalalim ka sa Diyos. Talikdan mo yung lahat ng mga kasalanan na ginagawa mo. Kung ikaw hindi pa nakakalaya ngayon, magpasya kang magpalaya. Kumawala ka sa sitwasyon na kinasasadlakan mo ngayon. Huwag kang mabuhay sa iyong nakaraan. At huwag mo yung gawing dahilan para hindi ka palayain ng Diyos sapagkat ang Panginoon, siya ang Diyos ng kaayusan. Siya ang Diyos ng kalayaan. Amen. Yung babanggitin mo nga lang yung pangalan ni Jesus, may kalayaan, may kagalingan, may kapangyarihan. Tapos sasabihin mo, nabubuhay ka sa iyong nakaraan. You're not letting go of your past things that don't matter much. Amen po ba? Hindi mo inilet go yung ano, ginagawa mo yung dahilan. Ikaw ay emotional. Sasabihin ko sa iyo, kung nararanasan mo yan, emotional kang tao. When trials come sa buhay mo, lagi mong dinadahilan kasi mayroon kang nakaraan, kasi punong-puno ang puso mo. Hindi ginusto ng Panginoon na ang puso mo lagi mong punuan ng negatibo. Ang gusto ng Panginoon, ang puso mo, punuan mo yan ng kanyang salita, punuan mo yan ng passion mo sa kanya, nang sa ganun, magagamit ka para maging kalakasan ka para sa iba. Amen po ba? Gusto mong maging kalakasan ka? Gusto mong maglingkod sa Panginoon? You're living by your past. Hindi ka lumalaya. Ikaw ang nagdesisyon na ayaw mong makalaya. Bakit? Tuwing ikaw ay nagkakaroon ng problema sa buhay mo, lagi mong ginagawang dalan, kasi ganito, kasi ganyan, kasi ganito, may nakaraan ako. Let's forget the past. Amen? Kalimutan mo yung nakaraan mo. Kasi unang-unang lumimot ng nakaraan mo si Kristo. Yan yung dahilan kung bakit ka pinatawad ni Kristo. Yan yung dahilan kung bakit ka nilinis ni Kristo. Ibig sabihin, pag nilinis ka na wag mo nang ibabalik yung nakaraan mo. Dahil malinis na yung lugar ng Panginoon yan sa puso mo. Imbis na past o nakaraan ang ipunin mo sa puso mo, ibigay mo ang lugar na yan para kay Kristo. Kasi yan ang kanyang tirahan sa buhay mo. Palakpakan natin ang Panginoon. Bahayan ng Diyos. Yung puso natin, ito yung trono ng Panginoon sa buhay natin. So bakit mo hinahayaan na manatili yan yung mga bagay na dapat mong i-let go noong una pa man na makilala mo si Kristo? Bahay ka ng Panginoon, templo ka ng Diyos. Kaya nga, templo ka ng Panginoon, dapat mamuhay ka sa kabanalan. Huwag kang mamuhay sa pagiging emosyonal. Huwag kang mamuhay sa kasinungalingan. Huwag kang mamuhay sa kapalaluan. At huwag kang mamuhay sa kataasan ng ego mo. Yung pride mo, lumaki na, lumampas na sa ulo, naging ego na yan. Amen po ba? Kahit na mayroon kang pagkukulang, ayaw mong umamin. Anong tawag dyan? Palalo ka. Kapalaluan. Amen po ba? Where in fact, gusto ng Panginoon, kalayaan. Ikaw namang gusto mo, maging palalo ka. Gusto mo, ikaw yung masunod sa buhay mo. Kaya ngayon, yung pride mo, naging ego. At yung ego, nanatili yan, lumampas na sa ulo mo. Kaya palalo ka. Hindi ka nakakalaya. Akala mo, pinupuspos ka ng Espiritu ng Diyos. Hindi. Hindi totoo yan. Espiritu yan ng demonyo. Dapat mong makalaya dyan. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Nais ng Diyos na magpalaya. He is a God of deliverance. Do you think papalayain ka ng Panginoon kapag punong-puno ka ng kapalaluan? No. Do not depend on your head knowledge. Yung karunungang pangliteral, hindi yan pasado sa harapan ng Diyos. Lahat tayo may karunungang literal.
Kaya kung mapapansin mo, ay, ang tali-talino mo, sayang talaga, matalino ka pa naman. Pero when it comes to spiritual, you are low in spiritual. Napakababaw mo sa spiritual. Amen? Walang laman ang spiritual aspect mo sa buhay kasi nananangan ka, matalino ka, marunong ka. Papaikutin mo yung mga taong nasa paligid mo dahil ikaw ay patuloy na namumuhay sa kapalaluan mo. Nagkakamali ka. Our God is a God of deliverance. He can deliver you if you want. Amen? Lahat nais ng Panginoon na tayo'y palayain ngayon. Amen? Hello? Kaya nga, lagi nating tatandaan, kung nasaan ang Espiritu ng Diyos, nandoon ang kalayaan. Naririto ang Espiritu ng Panginoon. He is working in us right now. Hallelujah. Do you believe? Kung ayaw mong magpatrabaho sa Espiritu ng Diyos, then you're not experiencing the power of deliverance. Purihin natin ang ating Panginoon sa oras na ito. He is now here. The presence of God is very near. Amen? Tingnan mo ang katabi mo ngayon. Is He delivering? Na nadideliver ba siya? Paano nakikita yung nadideliver? Di ba kanina, nung umpisa na nakaupo ka dyan, nung katabi mo siya, parang ang lungkot niya. Parang what do you thinking? Isipin natin ang Panginoon. Lord, lahat ng mga isipin ko ngayon, lahat ng mga pinagdadaanan ko ngayon, isusurinder ko ito sa iyo. Dahil alam ko ikaw ang Diyos na makapagpapalaya sa akin. Kasama ka namin, Panginoon. Kasama namin ang Espiritu mo. Kasama namin ang presensya mo, Panginoon. Lahat na bahagi ng sanctuaryo ng Panginoon. Mula doon sa labas, magpanggang dito sa unahan, sa apat na sulok, sa kaliwa, sa kanan, sa unahan, sa ulian. Naroon ang presensya ng Diyos. Amen? God is now here. Believe me. The presence of God is very high. Hello? Habang nandiyan ka sa upuan, namnamin mo yung presensya ng Diyos. Kasi gusto ng Panginoon, i-ministry ka ngayon. Kung gusto mo magpa-ministry sa Panginoon, namnamin mo yan. Kapag ministry ka ng Panginoon, huwag mo nang balikan kung ano man yung ibinigay mo na sa Diyos. Kung ibinigay mo na yung iyong kabigatan, kung ibinigay mo na yung iyong kapalaluan, Lord, sinusuko ko sa iyong aking kayabangan. Wala namang magagawa sa akin ang kayabangan na ito. Ikaw pa rin ang hahanapin ko if you are humble in the presence of God. But if you are not humble, I can see in you that you are a liar. Sinungaling ka. Sinungaling ka. I can even see your eyes. Demon, I cast out you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Wala kang lugar sa lugar ng mga banal. Hallelujah. Lagi kong ibigay sa inyo ang kasabihang ito. Ang pagsubok ay hindi ito permanente. Trials is not a permanent. Do you believe? They are they to teach us. Dumarating sila para maturuan tayo. They strengthen us. Trials strengthen us. Motivate us and guide us. Kaya hindi natin pwedeng gawing rason kasi ang dami ko nang naging problema. Bata pa lang ako, may problema na ako. Wow! Kaya ka nga ngayon na kay Kristo, di ba? What is the care of Jesus for you? Ano ba yung magagawa sa'yo ng Panginoon? Samantalang yung iba, ang daming ginawa si Lord. Ako, ang laki ng ginawa sa akin ng Panginoon.
He healed me. By His stripes, I am healed. How about you? Ano ba yung ginawa sa inyo ng Panginoon? Lagi nating tatandaan, the right knowledge of the value of trials make us possible to adopt a joyful attitude. Amen? So, ang tama daw pong kaalaman sa kahalagahan ng mga pagsubok o pagpapahalaga sa pagsubok, ito yung adapt sa atin. Ito yung maglilid sa atin upang magkaroon tayo ng masiglang pag-uugali, magandang pag-uugali, hindi yung may halong pagtatakip, hindi yung may halong pagtatago, hindi yung may halong pagkukunwari. Amen po ba? Hello? Minsan lagi tayong mapagkunwari. Kaya alam niyo po ba, kung ganyan na yung attitude natin, you are falling God in you are falling yourself. Sayang. Naturingan natin, matagal na tayo sa ministry. Pero wala namang nababago. Kasi ayaw naman nating magpabago. We are depending on ourselves. Amen? Kapag patuloy kang dumipindi sa sarili mo, kinikilala mo lang yung sarili mo, ay magaling ako. Kaya kong paikutin ang kanilang kaisipan. You are mistaken on that. We have the knowledge of God. We have the thoughts of God. Amen? We discern your spirit right now. If I were you, you better choose a decision. Piliin mo yung decision na makapagpapalaya sa'yo. Piliin mo yung decision na mawala sa'yo ang tanikala ng nakaraan mo. Piliin mo yun na magdesisyon na ang karunungan na nagmumula sa'yo, mapalitan ng karunungan ng Diyos. Nang sa ganon, maranasan mo ang tunay na deliverance na mula sa Diyos. Amen? Purihin po natin ang ating Panginoon sa oras na ito. Let's bow our head, all of us, whether you're hating me or you're hating the Word of God that I am yung pinapangaral ko sa inyo. Kahit nagagalit ka sa akin ngayon, ikaw na may demonyo sa iyong katawan. Kung galit ka sa akin ngayon, I can see in your eyes. Piliin mo ang yumuko sa pangalan ni Jesus and repent of your sins. Lord, sa oras na ito, sa kabila ng mga sitwasyon na mayroon kami ngayon, let your will be done in our life. Linisin mo ang aming mga isip. Linisin mo ang aming mga puso. Linisin mo ang lahat na bahagi ng aming mga buhay. For you to experience us. For us to experience your presence. For us to experience your glory. For us to experience your forgiveness, O God. O shakandorobaya seya lakandaya bagasi. Repent and come near to God. Because our God is a faithful God. He is a God who healeth us, who healeth our mind, who restore our soul, who restore our heart. Tapat ang Diyos. Lumapit tayo sa Kanya with a humble heart, with a longing for His presence. Lord, nais kitang maranasan. I want more of you and less of my flesh, O God. Can we see that? Let's continue to raise the name of the Lord in the right. Sa inyong mga kinauupuan ngayon. Sa inyong mga kinalalagyan ngayon. Damhin niyo ang pagyakap ng Panginoon. He is so good. He is faithful.
Let's close our eyes and feel the presence of the Holy Spirit right now. He is ministering us right now. He is in the midst of us. He wants us to be delivered. He wants us to be reconciled with Him. He wants us to have a peace of mind. Siya ang Diyos ng kapayapaan. Siya ang Diyos ng kalayaan. Siya ang Diyos na nagpapatawad. Hallelujah. Oh, hallelujah, 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 Jesus. You are worthy of our praise. Hallelujah, Jesus. Sa kabila ng mga sitwasyon namin ngayon, Panginoon, itataas ka pa rin namin ang dakilang pangalan. Kabagan mo kami, Lord, sa pamagitan ng pagpupuring ito. Nawa, madala namin sa presensya mo ang buong kongregasyon. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Hallelujah, 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 Jesus. Habang may hininga Sa'yo ako ay sasamba. Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Yesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Lord, patuloy ka naming itataas ngayon. We acknowledge your presence, O Lord. We acknowledge that you are here in the midst of us, O God. Hallelujah. itataas kita. Hallelujah, Jesus. Panginoong Jesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahanga-hanga. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Everybody sings worship to the Lord. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Habang may hininga, sa'yo ako ay sasamba.
Habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Hesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahangahan. Itataas kita. Bayan saya kanoro mo. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Habang may hininga Sa'yo ako, habang mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Hesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahangahan. Itataas kita. Kita sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Itataas kita. Lord, i-ministry mo kami ngayon. Let your glory fall down in the name of Jesus. Let your presence be upon sa us. buhay mo. Empower us, O God, in the name of Jesus. Puso ko. Itataas kita. Sa'yo ako ay sasamba. Hallelujah, Jesus. Habang Mayroong lakas, pupurihin kita. Panginoong Hesus, minamahal kita. Tunay na Diyos, pag-ibig mo'y kahangahan. Itataas kita. Itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Sa buhay ko, sa puso ko, itataas kita. Hallelujah, Jesus. We worship you, Lord. We magnify your holy name, O God. sa puso. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa iyong paglingap. Salamat, O Diyos, sa iyong presensya sa mga oras na ito. Lord, loobin mo na sa mga oras na ito, Panginoon. Lahat na mayroong mga sakit, yung pinagaling,
puso. Lahat na mayroong mga dalahin, mga pagsubok, problema, lahat na mayroong mga galit, buot, tinanakit, pinalaya mo na sila, Panginoon. Salamat po, Diyos, sa pribilehiyong ito na nagamit mo yung mga anak for empowering us, O God, with your mercy, with your power, with your deliverance, with your healing, with your joy in the name of Jesus. Salamat po, O Diyos, sa oras na ito. Your will be done, O God. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. We worship you. We magnify your name. Hallelujah. Napakabuti mo po, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat, Panginoon, sa oras na ito. Salamat po sa presensya mo. Salamat po sa joy na kaloob mo sa buhay namin. Pinalakas mo po kami, O Diyos. Salamat, marapat lamang o karapat dapat kang tumanggap ng aming mga papuri, pasasalamat, pagluwalhati sa iyong dakilang pangalan. Hallelujah, in Jesus' name. Amen. Purihin ng Diyos. Please be seated.